Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, madaming nagsasabi sa akin na grabe naman Mima, napaka-insensitive mo naman na tao. Alam mo naman na nagluluksa na yung pamilya ni former DPWH Yusek Cabral, ganyan pa yung lumalabas sa bibig mo. So, you know what mga minamahal, hindi naman sa pagiging very insensitive Siyempre, we just wanted to know kung ano nga ba talaga yung truth, yung katotohanan sa pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Dahil unang-una, hindi lang naman po ako yung nakaka-sense ng merong na-injured something dito sa kanyang pagkamatay. Hindi lang naman po ako yung nakaka-sense, even the other senators smells something fishy dito nga po sa kanyang pagkategi. Kasi may nagsasabi na baka ito ay fake death. Kasi ang pagkamatay mga minamahal, madami talagang makakapag-gained. Madaming makakaligtas sa pagkamatay ni Catalina Cabral, 'di ba? For example, si Pulong Duterte, madaming makakaligtas talaga at madaming magagamit ang kamatayan ni Catalina Cabral para takasan ang mga anomalya. Lalo pat si Cabral mga minamahal, ay may kapangyarihan na galawin ang National Expenditure Program sa loob ng DPWH ng Department of Public Works and Highways. May kapangyarihan siyang mag-alis, magdagdag, magbago, magpasok ng proyekto. Pero, ito na ngayon sinasabi ko sa inyo, no? Dahil napaka-powerful nitong taong to at hindi naman to ordinaryo. So, reasonable naman na dapat malaman ng taong bayan kung ano ba yung cause of death niya. Na talagang pinipigilang malaman sa atin ng kanyang asawa. Parang pinagdadamot sa mamamayang Pilipino ang katotohanan. So, ngayon nagsalita itong si Kiko Pangilinan. Ang sabi dito ni Kiko Pangilinan, mga minamahal, ito, we do not wish to be insensitive if needed. Death has been established, but considering that billions of pesos are involved, we can call on Sec. Junvic Remulla to check and validate if the remains of former Yusek Cathy Cabral were properly identified by the authorities concerned. Faking death to escape criminal liability for corruption has happened before. So, hindi lang to yung first time na nangyari. Kung maalala ninyo, si Mary Ann Maslog, diba, na convicted din ng textbook scammer, ay pineke niya yung kanyang pagkamatay. Tapos, after 20, ilang years ba yun? Yung 2014 ba? 2024, humarap siya. 'Di ba? Tapos, sa ibang pangalan na. Anyway, mga minamahal, mayroon ako sa inyong ipapanood na balita. Ito, panoodin natin. May pagdududa ang ilang mambabatas sa pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Marami raw kasing makikinabang sa kanyang pagpanaw. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang peking pagkamatay pwedeng magamit para makatakas mula sa criminal liability. Ayon yan kay Senator Kiko Pangilinan. Anya, ayaw niya maging insensitive, pero dahil bilyones ang pinag-uusapan sa flood control scandal, ipinapanawagan niya ang pag-iimbestiga sa bangkay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nangyari na raw kasi ang fake death dati para makatakas mula sa corruption allegations. Halimbawa ang kay Mary Ann Maslog, ang textbook scammer na kinonvict ng Sandigan Bayan matapos pekein ng kanyang pagkamatay. 1998 lumitaw ang scam tungkol sa humigit kumulang 20 million peso textbook contract. At 2019 ang ibalita ng kanyang kampo sa Sandigan Bayan na namatay si Maslog. Pero sumulpot siya noong 2024 sa pangalang Jessica Cese Francisco. Sa paghahalukay ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan naming matagal ng di umano'y dumping ground ng mga bangkay ang sityo sa Tuba Town sa Benguet. Sa Tuba rin natagpuan ang katawan ni Cabral. May isang 2019 report na nagsabing may 5 katawan na noon ang natagpuan sa ilalim ng highway sa Tuba at nade-decompose na ang mga ito. Bunsod ng pagkamatay ni Cabral, lumitaw din muli ang footage niya online sa isang House Budget Deliberations nitong Setyembre na may bandage ang daliri. September 5 nangyari ang House hearing at ayon sa netizens, ang pagkabenta ng kanyang daliri ay bunsod ng di umano'y agawan nila ng papeles
ni Representative Leandro Leviste Oh. na magkita ang dalawa sa opisina ni Cabral isang araw bago ang pagdinig. Paglilinaw ni Leviste, September 4 na magkita sila ni Cabral para sa DPWH files at ipinakita niya ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre. Oh. May kopya rin umano ang DPWH ng mga ito. Una nang binanggit ni Leviste sa amin na bago pa mag-Setyembre, humingi siya noon kay Cabral ng listahan ng budget ng bawat congressional district. Si Cabral ang itinuturong may kaalaman sa budget insertions at proponent ng mga line items sa DPWH budget. Oh. Dahilan para sabihin ng ilan na malaking kawalan ng kanyang pagkamatay dahil sa Okay. So, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo mga minamahal, no? Si Cabral kasi ay isa po sa pinaka most important person sa listahan kung pag-uusapan natin is yung flood control. Dahil unang-una, siya ay may kapangyarihan na mag-alis, magdagdag, magbago at magpasok ng mga proyekto. And ang NEP mga minamahal, hindi lang din naman po yan nagtatapos sa DPWH. Dumadaan ito sa Kongreso at sa pinaka-critical na yugto which is yung Bicameral Conference Committee. So ngayon, ito, pag-usapan din natin. Kasi, for sure, baka ganito din ang gawin ni Chis Escudero, magpatay-patayan din. So, ang usapin ng Bicam insertion, isang pangalan din, ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga pagdinig. Katulad din Chis Escudero, mga minamahal. So, sa mga pagdinig at mga investigative report, may testimonya laban dito kay Escudero. So, ngayon, ano yung ganap? Inilarawan siya ang utak ng malawakang Bicam insertion. And kilala sa kakayahan na linisin daw, kaya niyang linisin na daw mga papel, ang malaking pagbabago. Ngayon, may mastery itong si Quezon sa prosesong legal sa forma, pero kaduda-duda naman ang laman. So kung si Cabral ang may hawak ng accession side, tapos si Escudero ang may impluensya sa authorization side, naku po, mga minamahal, kompletong rekado. Yan yung kompletong sirkulasyon ng kapangyarihan. So ngayon, okay, kapag nagtagpo ang dalawang mundo, may kilala naman kaya dito sa Chis Escudero? Tanong lang. Tatanong lang ako So ngayon, alam ni Cabral kung alin ang biglang lumitaw sa budget, di ba? Alam niya kung alin ang hindi galing sa ahensya. Alam niya kung alin ang galing sa pinadaan lang. At higit sa lahat, alam niya kung kanino nagmula. So, kung may isang taong kayang i-connect ang DPWH insertion sa Bicam insertion, lahat yon pwedeng si Cabral. Kaya ang tanong, sino ang direktang matatamaan kung magsalita siya? Una, syempre, yung mga Duterte. And pangalawang lumilitaw na pangalan dyan is itong si Chis Escudero. Kasi ito napaka-perfect ng timing mga minamahal. Isang warning sign. Namatay si Yusek sa gitna ng lumalawak na investigasyon sa flood control anomalies. Pagbubunyag ng bilyong-bilyong ghost at questionable projects. Paglapit ng mga pagdinig sa matataas na pangalan. Hindi to simpleng coincidence, 'di ba? Sa investigasyon, ang timing is hindi naman totally masasabi natin na ebidensya, pero ito ay isang red flag or warning sign. At kapag namatay, hindi lang maliliit na opisyal, hindi lang ignorante ang sistema, hindi lang walang alam sa insertion. Ang mangyayari kasi dito, mga minamahal, mas nagiging misteryoso yung tanong ng mamamayang Pilipino. So, sa bawat diskusyon tungkol sa budget manipulation, sa Bicam insertion, legal and pro-immoral reallocation, invisible hands sa pambansang budget, laging lumilitaw ang parehong pangalan ni Chis Escudero. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pattern. At sa batas at sa investigasyon, ang pattern ay hindi binabaliwala. So, malinaw, mga minamahal, at maliwanag pa sa sikat ng buwan, diba, na walang sinasabi rito na may kinalaman naman ito si Chis Escudero sa pagkamatay ni Cabral. Wala tayong sinasabing ganon. Pero ang punto kasi dito, hindi pwedeng ihiwalay ang pagkamatay ni Cabral sa sistemang napapakinabangan ng mga may kapangyarihan. At hindi pwedeng isang tabi ang pangalan ni Escudero, diba, sa mas malalim na investigasyon. So kung walang tinatago, dapat wala ring dapat ikatakot sa full transparency. Diba, mga minamahal? Dapat ganon. At anyway, eto, maibalita ko lang sa inyo kasi nagigigil talaga ako hanggang ngayon hindi pa tayo tinitigilan itong mga scammer ng bayan.
Hindi ba kayo nahihiya? Oo. Hindi ba to nahihiya tong mga scammer na to? Oo, yung buhok nga ni Digong lumawak, talagang hapit na nga daw eh. Kasi 'di ba hindi siya napuputulan ng buhok doon sa Dahig the Netherlands. Lumabas na yung kulot niyang buhok. Hindi ba kayo nahihiya? Nasa tagal na ni Digong dyan sa Dahig the Netherlands, ginagamit niya pa din yung pangalan ni Duterte para dyan sa mga Duterte rally na yan, Free Duterte. Hindi mapapalaya si Digong sa signature campaign na ginagawa ni Alpotera na sinusundan ninyo. Hindi doon mapapalaya si Digong. O ang tanging magpapalaya lang sa kanya ay ang katotohanan. Kung hindi siya magiging totoo, mananatili siyang mabubulok dyan. And you know what, mga minamahal, si Duterte is fit for trial. So, nagsisinungaling ang kampo ni Kaufman. Di kayo nahiya? Oo, tapos itong Alpotera, gamit na gamit ang pangalan ni Digong. Yan ba yung utos sa'yo ni Small Boy? Hindi ba sapat yung kinikita mo kay Small Boy? Ha? Hindi ba sapat yung kinikita mo dyan sa amo mo na walang kwenta na bumabaliktad, 'di ba? Namamangka sa dalawang ilog. Hindi ba sapat 'yun? Alam niyo, nakakahiya din to minsan tong mga ano na to eh, tong ibang DDS kasi mismo sila lang din ang nag-aaway. Kagaya nung nakaraang araw, pinost ni Maharlika itong mga scammer ng Duterte camp. Hindi ba kayo nahiya nun? Kayo na nga lang, kukunti na nga lang kayo, nag-aaway-aaway pa kayo. Di ba kayo nahihiya doon? Tapos gamit na gamit niyo si Digong. Well, kung sa bagay, kung si Sara nga ginagamit niya yung kanyang ama para makakuha ng sympathy, tapos ito namang si Kaufman ginagamit para makakuha ng pera, how much more pa kaya yung mga supporters? Kasi kung ano yung nakikita nila na ginagawa ng amo nila, yun din yung ginagawa ng kanyang mga tagasunod. O nagiging scammer na din yung ibang mga yung ibang mga ano dyan, ibang mga DDS. Tapos ang akala nyo ba, totoo yung ginagawa ni Alpotera sa inyo? No, hindi. May amo si Alpotera at once na sinabi ng amo ni Alpotera na i-post na Sara resign, talagang magpo-post yan ng Sara resign si Alpotera. Kaya kailangan lang natin dito i-push to itong si Small Boy na kung talagang totoo yung dedication mo sa administration, hindi mo magagawang mga mamamangka sa dalawang ilog. Di ba mga minamahal, did you really get the point? Nakakahiya tong mga taong to. Oo, lalo itong si Small Boy na talagang kulang na lang halik ni Judas ang ibigay dito sa ating First Lady eh. Tapos sip-sip plastic pala. Diba? Hindi ba kayo nahihiya? Ang ganda-ganda ng pakikitungo sa inyo ng tao tapos mga plastic kayo. My goodness. Sakit nyo sa bangs. Again, mga minamahal, yun lamang po. Yeah, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.